Mm. Pwede. Pip. Click. May nawawala na naman sa mga alaga nilang manok. At ang tanongin niya si tatay, ang sagot niya lamang ay hindi rin niya alam. Medyo hindi na nagugustuhan ni Erwin ang ikinikilos ni tatay niya store. Ang hinala kasi niya baka binibenta ni tatay yung mga alaga manok at hindi lang sinasabi sa kanya. Pero sa pagkakakilala ko, sa tatay niya ay parang malabo talagang mangyari yun. Baka naman, nananakawan na talaga tayo ng manok tuwing gabi. Umaman agad sa pagkakas si tatay. Hindi ba nga mahal na mahal niya yung mga alaga niya? Imposibleng basta na lamang siyang magbenta. Hindi ko na rin talaga maintindihan si tatay, parang masyado na akong nahihiwagaan sa kanya sa mga nakarang araw. Mapagkakala hindi naman maasahan si tatay sa pamaliit ng patinda ko. Ang pagkakala ko sa pag-aasikaso ng taliman na napabayaan na ni tatay ng store. Nung isang beses napalayo ng kaunti sa bahay, nakasalubong ko si Manang Elisa. Nagtaka siya kung bakit hindi na raw ako nagtitinda. Niya ako nakikita. Niliwanag ko si Manang Luisa ang sitwasyon. At nang mabanggit ko si tatay Nestor ay hindi ko maintindihan kung bakit parang bigla na lang nag-iba ang expression niya. Ingat ka sa kanya, ha? Wala sa akin yung Manang Luisa. Napapunot naman ang noo ko ng sandaling yon dahil seryosong pagkakasabi ni Manang Luisa. Teka, bakit naman siya po nakiingat kay tatay Nestor ay wala naman po siyang ginagawang sinasabi. Parang tunay na anak ko ang gawin mo sa akin, Manang. Hindi na ako pagkakakilala sa kanyang store. At ay kung saan sila. Pero iba na ang nakikita ko sa kanya. Hindi na siya ang dating gusto na kilala mo, kaya binabalaan kita. Lumayo ka sa matanda niyo kung ayaw mo nalagay sa akin ng buhay mo at ang sanggol na pagkakatuloy mo. Hanggang sa pagkakataon yun ay hindi ko pa rin maunawaan ang pagkakataon ng Manang Luisa Papaluto. Wala na kasi siyang mga sinabi bukod doon. Nang araw naging naman ang isipan ko ang mga sinabi. Dahil doon ay parang bigla na rin ako naging aware sa mga pinikilos ni tatay nito. Sinusundan ko siya ang tingin at pinagmamasdan kung anong kakaiba sa kanya. Pero tuwing umaga matapos niyang tumambay sa manunukan, panahon na siyang nakakulong sa kwartong tinutulugan niya. Akala ko noon ay dahil lamang yun ang katandaan niya kaya hinahayaan ko lang siya. Kaya ko naman kumilos ng mag-isa papalit. Pero tuwing binigising ko siya sa tanghali para kumain, hindi man lamang siya noon nakikinig. Sabing malalim ang tulog niya. Pagdating naman sa hapon, din kumakalat na ang ingay para ko lamang noon lalabas ng kwarto si tatay. Pero hindi pa sumabay siya sa amin doon ng maghapon. Nanalang sa bumalik nang walang paalam. Hanggang sa may isang gabi pa sa doon. Nakakaling pumatay sa
siguro ang tuloy, pero masyado lang mahimbing ang tuloy mo. Kaya na rin siguro na sa kwarto namin. Kwarto nga pa lang yan para dulot ay wala pang pino. Ang kortina lang talaga ang pinaka-sabi mo. Patay na ang ilaw, pero may manang-manang buwan sa labas. Ang labas ng buwan ay kaya namin. Kaya sulit na buwanan na ang bukas. Kaya lang papalibot nagpangako na makitang gumalaw ang kortina sa medyo. Pagkakalang na mamalik mata lamang ko. Hindi ako nagtangkapang bumangon. Kaya hirap na rin akong tumayo. Ang masigurado kung wala na niyo. Palagi akong sa akin habang natutulog. Na madalas nakatitig parang bigla na lamang ako nakaramdam ng pagkaila. Hindi naman ako nakaramdam ako pa lamang siyang